Paano ko kaya sasabihin to? Nga A to A ako, ano ba yan? Ay, Lord! Tapos, ang iniisip ko pa yung mga bayarin ko pagkatapos nito. Wow! Sino kaya ito dumarating ito? Ay! Parang may mga marites na kapitbahay. Ano ba yan? Nakikita nila ako. Tapos, pagchichismisan ako kinabukasan nito. Panigurado yun. Imbis na maano pa sila sa akin. Bel, sino yan, Bel? Pagtatawanan pa nila ako. Pagchichismisan na naman nila ako nito. Panigurado ko. Kaseksi naman nung dumadaan. Oo nga. Huh? Parang bago, parang galing ibang bansa ah. Oo, nakamalete eh. Sino kaya yun? Ako nga kayo chocolate. Ay? Ay? So, iniintay ko ang aking mga artista. Si Madam Jolan, si Robin, at si Madam Sharon. Kumuha po sila ng props. Ang gagawin po namin ngayon yung true to life story ang kanilang buhay. Parang drama-drama sa hapon. So, kilalaman niyo po ang buhay po ni Madam Jolan, kung ano po yung buhay niya sa likod ng camera ni Sweet Mary. Ayan. Hi. At syempre, kung ano din ang buhay ni Sir Robin naman natin. Ayan ang buhay. At syempre, si Madam Sharon, kung ano yung pamumuhay niya sa likod ng camera. Yan. Yan. So, bumati na muna kayo, syempre, sa ating mga kasit Marys. Magandang araw po, mga kasit Mary. Okay, syempre sabihin nyo, dito muna kayo umupo. Mag-ano muna tayo. Muna tayo dito. Yeah, parang ano, wish ko lang. Ay, wish with Mary. Di ba nanonood kayo ng mga maalaala mo kaya? Oo, syempre. Wish ko lang. Magpakailanman. Okay. Ngayon ay nandito kayo sa wish ko lang sa totoong buhay. Ngayon ay meron po tayong mga guests. Si Madam Sharon. Ngayon mga Sweet Mary. Nandito po kami sa Sweet Mary's na totoong buhay. Okay. At syempre, nandito rin si Madam Jolan. Hello po mga kasit Mary. Nandito po kami ngayon sa Sweet Mary's Totoong Buhay. Syempre, si Sir Robin. Good morning mga kasit Mary. Ito po, nandito na tayo sa totoong buhay. Okay. Unahin natin si Madam Jolan. Nasa gitna ka naman. Ano yung buhay mo sa likod ng camera? Ngayon, dati kasi kung saan ba natin sa simula? Ay, nung ano, ako. bali, ano yan, bali, nung, sa pagka, ano mo. Okay. Nung bata kasi ako, syempre kasi nung panong 90s, ano pa kasi yung mga bakla, hindi pa siya masyadong tanggap sa lipunan nun. So, may takot ako nun na mag-out pa o magladlad. Kasi baka magugo ko. So, ang nangyari kasi nung pagkatapos ng graduate ng elementary, kinuha ko ng kapatid ko. So, tumira ako sa Candaba, sa kanya. Kaya nung umuwi ako sa amin, medyo nagkalakas din na ako ng loob na magsabi sa amin. Pero nung una nung nagtapat ako, nagalit sila. Hindi nila ako natanggap. Mga ilang taong ka nun? Nung third year ako. So, mga 15. 15 na ako. Okay. Nay! Tay! Ay! Oh, halika na. Pasok ka. Oh, narating ka.
May kailangan po kasi ako may po sana akong pambaon. Kamusta na yung pag-aaral mo? Pag-aaral mo. Okay naman po, kahit nahihirapan ako sa pag-aaral, na iraraos ko naman din po. Pagbutihin mo yung pag-aaral mo, ha? Opo, Nay. Nasa ganon, maabot mo yung mga pangarap mo. Sige po, Nay, pipilitin ko pong makapagtapos. Para po sa inyo ni Tatay. Kamusta naman exam mo? Mataas naman po yung mga nakuha ko pong exam po ngayon. Mabuti naman anak kong ganon. Wow. Anak, yung ano ba? Yung rereto kong babae, pasok ba sa'yo? Ikaw naman, pinag-aaral nga natin siyang Siyempre, mabuti muna. Pag-aaral muna. matikas. Ikaw naman, girlfriend agad. Siyempre, yung mga lahi natin matitikas. Dapat, Nay. Tay, oh. may sasabihin po sana ako sa inyo. Huwag po sana kayong magagalit. Ano ba yun, yun? anak? Bakla Magiging- po ako. Anak! Ano yan sinasabi mo? Nay, bata pa po ako. Ganito na talaga ako. Ay, anak hindi ko napapansin sa'yo ng bata ka. Lalaking lalaki ka kaya. Kasi po nung maliit po ako, lagi po ako nagtatago. Tsaka baka saktan niyo po ako. Kaya di ko po agad masabi sa inyo. Ngayon po kasi di ko na po talaga kaya ang lahat. Kaya sinabi ko na pong ganito po ako. Anak, bakit? Tay, wala na po kayong magagawa. Ganito po talaga ako. Di ko na mababago po ito. Paano na ang lahi natin? Nung nalaman na ng mga parents mo na ganyan ka, ano nangyari? Una na dismaya, tapos hindi nila matanggap. Hanggang saan na unti-unti na Hanggang sa nung nalilibig? gumraduate ako ng high school, yun nga, umuwi ako sa amin. Una, umuwi ako ng mahabang buhok, hindi ako nakilala ng tatay ko. Nakakatuwa pa. Kasi yung tatay ko nagta-tricycle. So, bumaba ako sa kanto. Balik kinito yung katawan ko dati noon. Tapos, umuwi na ako ng mahaba yung buhok. Tapos, hindi ako nakilala ng tatay ko sa kanya ako. Kasi naka-makeup akong umuwi ko na Para po, para. Ay, salamat, may motor na. Saan tayo, miss? Doon po tayo. Sasabihin ko na lang po pag hihinto na po yung motor. Hindi naman ikaw lang, no, di ba? Dalawa kami actually. Kasi yung isa hindi siya nag-out kagaya ko. So, yun. Bumaba ako nung bus. Tapos pagbaba ko, sexy ako naka-body fit pa ako. Tapos pet lang talaga ako. Mahabang ko naka-makeup. Tapos, sabi ng mga nagta-tricycle, ang ganda naman ng sakay ng katatang bensyo, parang tatay ko. Tapos sabi nila, ano daw, pag-promotion, naka-jackpot daw ang tatay ko. Maganda na magbigay. Sabihin, hindi ka talaga pa napansin ng So, tatay yung mo. motor, dire-diretso. Saan ka ba? Sabi ng tatay ko. Basta, hinto na lang po ako. Sabi ko pag umana na. Eh, nagulo Nando na. naman tatay niya. Ba't umito doon sa harap nila? Sa harap namin. Sabihin, wala ka pa sinasabi. Sabi ko, sabi kong gano'n. Tapos nag-bless ako. Ay, sino to? Sabi ng tatay ko. Tawa nung pagbalik niya sa paradahan. Sabi niya, hindi ko alam. Nasakay ko pala yung anak ko. Sabi niya. Ay, tay. Ay, Paano po? Ba't pumapasok kayo sa bahay nito? Kaganda no? Ay, di mo na po ba ako nakikilala? Ako na po ito. Dalaga na po ako ngayon. Ikaw ba yan? Ikaw na ba yan? Opo, tay. Huwag po kayong mabibigla, tay. Ako na po ito. Dalaga na po ako ngayon, tay. Parang di ako naniniwala. Ako nga po ito, tay. Huwag ka pong mabibigla. Ako na po ito. Dalaga na po ako ngayon, tay. Oh, Korea. Japan.
Nasa kayong nanay mo? Mabibigla rin po, huwag po kayo mabibigla. Tay, ito na po ako. Hayaan niyo po ako sa gusto kong gawin sa buhay. Sus, may sakit sa puso pa mo ako. Tay, huwag muna kayong matitigo. Huwag po kayo mabibigla. Tignan niyo po, ang ganda-ganda ko na po ngayon, oh. Haba-haba na ng buhok ko. Kaya yung mga pinsan ko, nakita pala nila ako. Sabi ko na, ay, sino kayong magandang pumasok sa bahay ni Tito? Sabi ko, di rin nila ako nakilala kasi nung maliit ako. Meron kang picture nun para mapakita ko sa ano. Para makikita pa ganun. Tininin pa. Tignan natin. Ay! Ganyan ka umuwi nung sa tricycle na hindi ka nakilala ng tatay mo? Ay talaga naman. Tignan nyo naman. Tignan nyo oh. Hindi po talaga makikilala po siya. Babae ka. May kamukha kang artista. Yung sa... Kasi nung nag-join din ako ng Miss Gay. Ano yung sa Pinoy Big Brother? Kamukha mo yun. Yung sa Pinoy... Ay, oo. Parang Kapayat Pinoy Big Brother. Ano naman siya makikilala ng tatang niya kasi. Nung ano ka umuwi ka, yan ang suot mo? Ganyan ka? Ah, okay. Kaya pala. Talagang hindi siya... Meron pa siyang picture na naka-British siya. Ah. Parang nakakahinig pag Nakakainit nga yung katawan niya. Yan, ngayon kasi iba na, okay lang yung mga ganyan. Di ba yung mga ano talaga, swimsuit, one piece, two piece. Parang tayo lang din yan, ng mga teenager tayo, yung payat natin. medyo payat tayo. Ay, ano po, musta ka po? Naalala niyo po ba ako? Namukha niyo po ba ako? Anak ko ba't talaga ito? Nung umalis ka rito, hindi ka ganyang kalaki. Opo na, ito na po talagang gusto kong mangyari sa buhay ko. Abay, mahal, ba't ganyan yung anak mo? Hindi Nagkaganda ako na. naniniwala eh. Ha? Eh, sakay ko pa. Ay, ano, kamusta ka naman, anak? Ayos na ayos naman po ako na. Tingnan naman po Ay, yung itsura ko kaganda mo, ngayon. Rogo. Sana po po kayo magagalit. Kalagurugo ng anak ko. Ito yung anak kong lalaki na ipinipilit rugo ng tatay niya na pagbalik ay maging lalaki uli. Tay, huwag ka na pong mag-ano dyan. Tanggapin niyo na po na ganito po talaga ako, Tay. Ito na po talaga ako. Parang hindi ko matanggap. Tanggapin mo na po, Tay. Ito na po talaga ako ngayon. Hindi na po ako si Alan. Ako na po si Jolan po ngayon, Tay. Parang hindi ko matanggap. Tanggapin mo, Tay. Sabi ko na sa'yo, mahal. Tanggapin mo na kung ano man siya. Ganyan na talaga ngayon. Ayaw mo pa naman. Tignan mo nga, kaganda ng anak mo. Oh, ay, kapogi. Ay, ano ba? Maganda o pogi? Ano naman, maganda. Ay, maganda. Maganda nga kasi babae na pala siya. Tara na po, Tay. Pasok na po tayo sa loob. Tapos, and then, umuwi ako sa amin, ayun na, naiinip ako. Hanggang sa natuto po akong magtanim ng palay, kasi yung hanap buhay dati. Tapos, pag-araw naman ng panunanihan, namamagpag naman din po ako ng palay. Hanggang sa, kailan ba ako... Kasi ano pa yun eh, tracer pa yun. Oo. Ay, di pa uso yung kawakawata. Hindi pa. Ngayon kasi parang harvester na nauso. So, meaning... Kaya nawalang hanap buhay. So, meaning, mas pagod pala si Brian sa ginagawa niya dati. Kasi wala pa pala mga ganyan, equipment. Wala. Mano-mano pa kasi dati. So, meaning lahat minamano-mano ni Brian. Kasi meron naman tracer. May tracer naman na. Yung kalabaw yung inatak yung makina. Ay, ito inihilap ito ni Brian yon. Kaya pala Ang hirap ng buhay ng magsasaka din dati din. Oo, Tapos, dati, mahirap talaga. Kasi sila, buti nga ngayon may mga hantahan tractor na. Eh, noon, kalabaw. Yung, alam mo yun, yung pang-ararat ng pampurabensya. Yung hawak yung mga ararang gano'n. Tapos kalabaw yung gumugo yun. Ganon. tapos ang nangyari kasi ngayon, mahal ang bilihin Yung sa parang pang-agrikultura. Tapos, mura naman ang palay. Okay. So, maliban sa palay, mula nung umuwi ka na nalaman na ng mga parents mo yung yung kalagayan mo. So, palay, ano pa lahat yung mga nagawa mo? Before kasi, noong 2009, nagtrabaho sa Q-Mart, Angel's Burger.
Tapos nung 2017 hanggang sa pumasok na ako sa mundo ng bar. So nag-waiter ako doon. And then 3 months later na-promote ako supervisor. Then 1 year later naging manager na ako. And then hanggang sa umuwi na lang ako sa amin 2019 na yun, nag-okay business kami. Itong ano na to, nag-Korea kasi ako kasi syempre tayo nangangarap din, sumusubo. So nung pagdating ko sa Korea, and then mahigpit pala sila sa solo traveler. So may for pagpipilapan doon, nagkamali ako ng fill up. And then yung bakit yung lugar na pupuntan ko doon, nung na-immigration ako, sabi, hindi yan tourist spot. Lugar yan ng trabaho. Hanggang sa'yo, na-interrogate na ako sa immigration room. Ang ending, binigyan nila ako ng refusal of entry. Kumbaga, pinabalik na ako ng Pilipinas. Nag-a-apply ako, yun. Magka-utang-utang ka. Iba nga, tumutubo pa. Isa nakaka-stress pag-aaw na ng bayaran. So, yun. Hanggang sa one day, kay si Mary kasi, minsan pinapaano niya ako. General cleaning. O, extra, yun. Hanggang sa sinama na niya ako sa Suba, siblings. Kaya, nakikita niyo na po ako ngayon. Yun ang pinakalas mo, yung sa Korea, nung ano yun? March? March lang. Siyempre, nalungkot ka, di ba? Oo. Tapos kasi lahat ng perang ginamit ko doon, utang ko lang din. From the start. Tapos lahat yung tungtog. Kaya kaka-stress. Pag-araw ng bayaran. Hanggang, ayun, after noon sa Korea mo, syempre nagka-utang-utang. Paano mo hinahandle ang mga ganung bagay? Syempre, para may matutunan din yung mga ibang tao, mga nanonood. Syempre, hindi lang ikaw may ganyang buhay. Huwag ka na lang din. Kung gusto mo din mag-abroad, nung legal na, huwag kang aano sa illegal. Kasi minsan baka sa illegal na mapahamak ka pa. Siguro, sabi ko, baka may purpose din si Lord kung ba't hindi ako natuloy ito. May plano ko siya. Hanggang sa napunta ako kay Sidney. May plano si Lord para sa'yo. Siguro yung pera, mababayaran naman din naman yung future. Balay mo, next time, mas sigit pa dun sa ginawa pagpunta ng Korea. Siyempre, bibala ka pa naman ng abroad, diba? Siguro hindi pa ito yung tamang panahon. May susunod taon pa naman. Okay. Ngayon at nalaman nyo na po ang buhay po ni Madam Jola. Nakikita niyo po siyang nakatawa, nakipag-chismisan, pero sa likod ng camera ay marami po siyang pinagdaanan sa kanyang buhay.